Yes po. Walang kinalaman dito sa campaign rally but in connection with the 2025 midterm elections, I would like to get your comment on this, lalo na dun sa kumakalat na dokumento na it was signed by Manuel Jose Dalipe, the Executive Vice President of Lakas CMD, kung saan nakalagay it is mid-election final campaign sprint action plan at nakadetalye po doon yung Oplan Chorus kung saan nakalagay doon kung paano nila dedepensahan si uh, President Marcos Jr. at paano nila aatakehin ang mga Duterte sa pamamagitan ng pag-file ng mga cases against una, nandito nakalagay talaga Pastor Apollo Siki Beloy and sa KOJC, paano mag-file ng case against Pulong, Bongo, and De La Rosa para panalo ang mga kandidato ng alyansa. So baka may komento kayo dito sa kumakalat na mga document na pinost na rin ng ibang media. At kahit ano pa yan na mga dokumento, mga plano, ang final voice ay mga botante. Tayo po, dapat po lahat ng Pilipino ay lumabas at magboto sa Mayo 2025. Iparinig natin ang ating boses sa isang mapayapa at democratic na paraan. Kahit anong plano nila, pag nanalo ang mga Duterte 10 na senators, mahihirapan sila mag-impeach kay VP Sara at baka sa 2028 meron tayong malakas na pambato at tayo naman ang magkakaroon ng presidente. Babaliktad ang mundo. Salamat po. Okay, thank you very much. Quick comment from Senator Mata. Yes po. Actually, yung mga plans nila, yun naman ang nakakapalakas sa Duterte eh. Wala nga kaming ginagawa, lumakas kami. One is, in-impeach nila si VP Sara. So yung mga supporters talagang naging solid kasi kung hindi manalo ang Duterte, may impeach si VP Sara. Ngayon, in the middle of the campaign, hinuli si FPRRD, dinala sa ICC. Sa tingin nyo, babango sila doon? Babango ang alyansa doon? Humina nga eh. Dahil ang simpatiya ng tao nasa Best President of the Philippines. Ngayon, ito nga namang mga planong ito, I'll just consider it on the same level. May mga plano sila, pero at the end of it all, anong plano ng Diyos ang mangyayari? Salamat po. Nabasa ko yung lumabas na ano na yun, nag-link na document and actually tin-translate nga natin ng Tagalog kasi naka-translate yun sa sulat yun sa English. Nakakatakot yung lumabas na ano na yan, na nag-leak na document na yan kasi parang sinasabi ng document na yan na merong 9 bilyon na ginagamit for propaganda, pagbayad sa mga vloggers. Tapos ito, yung impeachment kay VP Sara, paggawa ng kaso sa mga kandidato ng PDP laban. And then, ayun na, yung matagal ng kasi marami tayong mga kasamahan din ng mga vloggers dito na matagal nang nagpapalabas ng kanilang mga reaksyon patungkol sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas. Yung nag-leak na document na ito proves yung mga statements or yung mga dati ng mga inilabas ng mga vloggers natin. Well, hindi natin masasabi na totoo itong dokumento na to. Pero kung totoo ito, nakakatakot na gumagamit sila ng public funds para sa mga kalaban nila sa politika. Pero dito nakasaad na talagang ang target nila since 2022
ito na talagang pabagsakin ang mga Duterte at inuna talaga nila si Pastor Apollo Kibuloy para mapahina yung tsansa ng mga Duterte na makabalik sa kapangyarihan. So talagang talagang nakakatakot ito. Kayo na po bahala, publiko, ang mag-check kung totoo ba to o hindi. Nabasa ko, nakakatakot, hindi natin masasabi kung totoo o hindi kasi pirmado pa ito ng isang sitting congressman na tumatakbong mayor sa Zamboanga. So, hindi pa rin naman natin naririnig kung dinideny na nila itong dokumento na to. But until then, ang masasabi ko dyan, tama yung mga vlogs ng mga vloggers before. O tama yung mga content ng mga vloggers before. Tama yung aming iniisip na talagang politika ang reason bakit si Pastor Apollo Kibuloy ay nakakulong ngayon at si Pangulong Duterte ay nasa dahig ngayon at si VP Sara malapit na halos ma-impeach. Kaya kung hindi mananalo tong 10 to, with all the money na involved dito sa dokumento na to, delikado talaga tayo. Kaya ang kapangyarihan nasa atin, sa Mayo, lumabas tayo, lahat tayo bumoto diretso sa PDP laban Duterte. Maraming salamat. Let's have 2 more main questions. Ma'am? Good afternoon po, Sherilyn from Jermaine News. I would like to ask some comments lang po regarding VP Sara's